Ito yung galing na kumanta. Ito po yung ano, gamit po ni boss kong nung kasal po ni Julie ko. What? Ano napunta sa'yo yung code na sinuot ni Kong sa kapatid niya? Parang kinabigatan ni Longbang. Bang! Binangga! Binangga ulit! Binangga ulit! Okay, papasok si Macardona! Bang! Balita-balita sa Radyong Sira! Kulob nagbenta ng gamit ni Kong TV! What? Okay, bago natin talakayin yun mga kaibigan, welcome nga pala ulit sa AYOT Review. Dalawa ang re-reacta natin ngayong araw dahil meron dalawang kaganapan ngayon sa Pilipinas na kalokohan. Walang una sa listahan, Mr. Longbam, nag-retire na sa PSL. Okay, what? After ilang linggo, ilang buwan, wala na po sa PSL si Mr. Longbam. At ang pangalawa naman ay ito, si Kulob mga kaibigan. Okay, si Kulob or si... Lat din mo pangalan niya. Hindi, kulob lang. Okay, basta to si Ligaw Tingin Boy. Okay, pero siyang binenta kay Boss Toyo. At yung binenta niya kay Boss Toyo ay quote na sinuot daw ni Kong TV nung kasal ni Juni Boy. Kaya huwag natin patagalin. Siyempre, click nyo yung subscribe button dyan sa may baba. Tara na, simulan na natin tong video na to. And pabutin nyo na ng 660k subscribers kasi alam nyo na yun. Tara, Boss Toyo, huwag nyo po akong i-copyright Boss Toyo. Subscribe to Boss Toyo. Mag-subscribe na rin ako. Ilalike ko na rin. So, una ko napanood to kay Boss Toyo sa Facebook. Tapos ngayon ay papanoorin natin sa YouTube. Okay? Panoorin natin. Na napunta sa Team Fireman. Yes po, opo. And I face po ng maraming issue. Kasabi niya kasi dun sa last part nung... Ang alam ko kasi yung issue nito, i-recap lang ha. Kung avid viewer kayo ni Kuya Kong. Okay. Ang issue nito, ang alam ko, yung kumakain daw siya ng hotdog dik parati, inuubos siya hotdog, di ko alam kung totoo yun. Tapos pangalawa, yung naghuhugas daw ng pinggan, tapos hindi pinapatay yung tubig. Tapos yung pangatlo, parang dinidiskartehan niya yata or sinama niya sa music video. Ito, tapos yung kapatid ni V, si Ib. Okay, naalala ko lang. Tapos, umalma ata yung jowa ni Kulob. Tapos nagulat sila kung na may jowa pala to si Kulob. Tapos yun na, nagkarambulan na. Siyempre, ba't mo naman ipapartner yung isang tao sa music video kung may jowa naman pala yung isa. Tapos umalsa pa yung jowa neto. So yun na, nagkabaliwan na. Marami pang issue. Di ko alam yung ibang issue nila. Pero yun yung narinig ko nung time na yun. Kasi uso yun sa internet. So tara, play natin. Puro ka kasi hotdog eh. Kaya yung pawis mo pula na. Sinasabi ng tao, kaya ganyan si Zeld kasi wala nang pera. Okay. Kasi pumunta pa po ako ng TP Fair. May isang member po na nagutos sa guard na palabasan ako sa TP Fair. Papalabasin ka talaga sa TP Fair. Sa kanya sa TikTok live. Tapos doon, sunod-sunod na pinagsasabi. Hindi ka talaga papapasukin guys. Or hindi talaga siya papapasukin sa TP Fair. Kasi nung time na nagpunta sila Kong TV sa probinsya neto ni Kulob, alam ko gusto niyang puntahan sila Kong. Ayaw nila Kong TV na makipagkita sa kanya. Syempre, nagkaroon nga ng issue, etc. Tapos gusto pa niya makipagkita. So doon pumasok si Crazy, si Chino, good friend of mine, no? Yun nga, sabi ni Chino na wag na makipagkita. Kasi ayaw nga naman. So syempre, si Kulob, nag-attempt pala siya na magpunta sa TP Fair nung December. Ayaw na nga makipagkita ng mga tao. Bakit kikitain mo pa? Okay. Chino, si Kulob daw naging hamog. Ganun. Kaya... Okay. Okay, Boss Toyo, i-skip ko na, Boss Toyo, May video. Kinakain ako ng hotdog. Kapatid mo ba siya, no? CEO? Hindi po. Kung mga CEO, no? Ano nga CEO? Raulo! Drafted, di ba? Sa... Nasaan na ba yun? Bale, ang unang naging issue po bago yung selos issue is sa pinabi po ng mga tao, pinalayas daw ako. Which is, ang totoo po oo nga! pinatid ko pa uwi ng Albay. Ano nga, nagsiselos daw to sa anak ni Kong. Which is, mamaya natin pag-uusapan, okay? May kagaling. Opo. Napunta ka kila Kong. Opo. Bale, Bakit nga pala? nagpapansin po ako sa Big Royce, opening ng Big Royce. Ayun, so may kumakanta-kanta. Tapos, may dala po akong malaking placard. Then, stating na taga-Albay ako, then gusto ko silang kantahan, yung buong members ng TP. Until tumiming po, nung pumunta ako sa bahay nila. Ayun nga, tama nga yun. Po si Mamita. Tama yun. Yung kasampantahin. Alam na natin yung storya niya na nagpapansin siya doon sa Big Royce. Para sa hindi lang nakakaalam, i-recap ko lang, no? Na nagkaroon ng kainan sila Kong, tapos nandun siya sa labas, kinantahan niya sila Kong, tapos paalis na si Mamita, yung keeper nila. So, kinupkup nila to para pumalit na keeper. Tapos, ayun yung kwento niya dito. Hindi ko na alam kung ano yung mga sumunod na istorya. Okay, so, magpunta na tayo dun sa storya na alam na natin. Ito na yun eh. Ito yung sinasabi ko. Alam mo, is something na nandun siya. Nandun ka pa sa atin. Oo. Sige. Kalihan ko, Bol. Hindi ko na ikikwento yung issue niya kasi wala ako sa lugar na pwede magkwento ng issue niya ng context, okay? Nung kasal po ni Julie ko.
What? Tama ba yung narinig ko? Quote ni Kong nung kasal ni Juni Boy? Yung galing na kumanta. ito po yung gamit po ni boss kong nung kasal po ni Julie po. What? Ano napunta sa'yo yung quote na sinuot ni Kong sa kapatid niya? At mamaya na tayo magbigay ng mamaya na tayo magbigay ng komentarya. Siyempre may mga ibang gusto manood lang eh. May copyright. Kong TV Dreamers 90,000. May nagtang binal ng Yung mga gamit po kasi nilagay po dun sa parang bag kong ganito. Yung bag ko po Okay. ganyan. Tapos naka-zipper. Pagdating ko po ng Albay, sabi ko, ba't may coat dito? Sabi ko, din kasama po yan yung binigay po sa akin ni daddy kong na... Daddy sorry, ko! ni boss ko. Okay lang. Tawagin mo siya puso mo eh. Wala kang tawagin sa ako. Talaga nasa puso mo at gusto mo pa siya tawagin dati Okay. ko. Ganun mo siya. Yan. Tawagin mo kung ano. Diba? Nung brown shoes, then nagamit niya. Nakasal? Yung hindi ko lang po nadala kasi nasa Albay po. So, nakita ko po to doon sa mga gamit. Iniwan niya yan. Hindi ba ito baka mamaya sa mga abay lang. Hindi po. Kay Kong talaga to. Opo. Yeah. Sure ka? Siguro naman hindi na naman siya magla-live for the... Baka naman magsinungaling na naman. Na hindi. Sa buwan ng... Tinan nga natin ang picture na April yan eh. Tinan ko nga ang itsura ng ni Kong TV nung nasa. Kasi pinanood ko yung kasi... Ang dami mo kasing chu. Oo nga. Oo nga. Isa ba ulit? Magkano nabenta? Okay. Magkano nabenta? Yun ang tanong ko, magkano nabenta? I-confirm ko na lang to later kasi malamang lagi naman kami magkasama ni Kong. Yes. Natin to. So, masapa Po. Sa yung box po na galing ng TP. Tapos yung sapatos po andun sa akin. Pati yung ibang mga gamit pa po na binigay ni daddy. Okay. Yung mga unang suot niya rin nung Kongdo days. Diba daddy pa din? Di ba kakatawa? Sinabi ng tao na talaga. Hindi, yung daddy kong kasi natawag niya, sige, sabihin na natin ibagsak na natin sa kategory na respeto or na kasanayan. Sige, tapusin natin. Kasi mo mag-sell sa totoong anak. Kaya nga ho, Di ba? kung nasa Gusto mo na Western, talaga pag-usap. Pero kasi, napakahirap dun sa amin, kutulad sa amin, may bago kami baby, si Toyo Liit. Opo. Tapos gagamitin mo yung si Toyo Liit for your sake. Clout. Siyempre, Clout. talagang kami. Kasi syempre yung anak namin, Yes. mahal namin yun eh. Oo. Gamitin mo na lahat. Gamitin mo na ako. Gamitin mo na sila. Pero solo. Sana talagang wala na rin yan. Kasi May nakapagsabi po sa akin. Sabi po siguro din yun ni Kuya Chino na Okay. napatawad ka ni nila Sil. Okay. Tigilan mo na yung paggamit sa Tama naman. Ano po kasi yung lumalabas sa Tama naman. Baka may tampo ka kay Ate Fizzy. hindi. Pero- Kasi may tampo. May tampo sa yan. po naging voice ng TP. Kasi nung Hydro din po nag-usap din. Kita Chrissy. Ayun, sorry po. Ito yung sige, wag na natin tapusin yan. Okay, kung gusto nyo mapanood yung buong video, magpunta na lang kayo sa account ni Boss Toyo, panoorin nyo ng todohan, okay? Pero yun, okay, pinakaunang sisitahin natin dito is, bakit mo ibebenta yung gamit ni Kong or yung quote ni Kong TV kay Boss Toyo? Which is, hindi ko ma-visualize kung bakit, okay? So, meron kasing dalawang, merong dalawang bagay ka na tamang pwedeng gawin dyan eh. Pwede mong isole or i-offer mo na, yung quote ni Kong, soli ko, papadala ko sa TP. Ngayon, kung ayaw tanggapin, tago mo na lang. So ako hindi ma-comprehend ng utak ko kung bakit kailangan ibenta. Okay, which is, hindi naman talaga. Okay? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ibenta. Okay, and alam ko nasagot to ng mga nila Chino sa Facebook. Puntahan natin mamaya yun. Tapos yung pangalawa, yung sabi nga ni Kulob na nagsiselo siya kay Kidlat, which is yung tunay na anak ni Kong pati ni V. So, kahit sabihin niyang kino-content lang yun na nagsiselo-selo siya, masama kasi guys sa mata ng ibang tao pag seselusan niya yung anak ni Kong, which is maling-mali talaga. And kapag nag-research tayo ng todohan, mag-fall siya sa parang narcissistic syndrome na yung attention na nakukuha kasi neto ni Kulob na-divert kay Kidlat, which is dapat naman kasi anak ni Kong yun. Tapos nagsiselo siya kasi nawala yung attention na nare-receive niya nung wala pa si Kidlat, which is hindi naman mali si Kong dun kasi anak niya yun eh. Okay? Ang may mali dun is itong si Kulob kasi
anak ni Kong yun. Wala kang magagawa doon, pare. Anak niya yun. Okay. And kahit sino naman yata na magulang, magbibigay ng ganong atensyon. And you have no rights para makaramdam ng selos. Okay. And dun sa pangatlo, siguro mapapayo ko kay Zild kasi dito. Sabi ni Zild kasi dito, tigilan na daw yung paggamit ni Zild ng pangalan nila Kong para masumikat siya. Okay. So ako ngayon nyo lang maririnig sa akin to, itong honest advice na mabibigay ko. So si Kulob kasi sumikat siya dahil kay Kong TV. So ako, alam nyo naman ang history ko, nung below 100k subscribers pa ako, editor ako ni Kuya Doggy. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba yung correlation? So si Kulob sumikat dahil kay Kong. Ako sumikat ako nun dahil kay Kuya Dogs. Eto si Kulob nagko-content din kasama si Kuya Kong, kaya siya na-boost dahil sa popularity ni Kong. Ako na-boost ako nun dahil sa popularity ni Doggy, or ni ako si Doggy. Pero para sa akin na, baka sabihin nyo naman nagbabrag ako. Pero para sa akin kasi tamang-tama yung sinabi ni Kuya Dogs sa amin or sa akin nung time na yun. Kailangan namin gumawa ng sarili naming pangalan in order na makalat yung pangalan namin somewhere. Yung tipong hindi ka makikilala as ikaw yung editor ni Doggy or ikaw yung anak-anak ni Kong. You need to grind para makuha mo yung sarili mong popularity to the point na mas angat yung mga taong nakakakilala sa pangalan mo kaysa sa nakakakilala dahil binus ka nung taong tumulong sa'yo. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Well, it's not bad naman, no? Pero para kasi makatakas ka sa ganitong diorama na sumikat ka lang kasi meron kang kasamang masikat sa'yo or sikat na sikat, tas mahata ka syempre. Para makatakas ka dun sa diorama na yun, eh kailangan nung mag-effort na mag-effort na mag-effort. Ang effort ng sobra para makagawa ka ng sarili mong sayo. O, na-gets nyo ba? So yun yung pinaka napayo sa akin ni Kuya Doggy ng todohan nung nandun pa kami. Pinayo nyo yun sa akin kay Weg, kay Mabsi, pati kay Nakil kasi kami yung mga content creator dati nung panahon sa AE, no? So sabi ni Kuya Dogs nun, siguro at some point ng karir natin, kailangan nyo mag-effort ng todong-todo para makilala kayo ng tao. So in that way, makakabuo kayo ng sarili nyong audience na hindi mismo kilala yung connection nyo dun sa popular na tao. Okay, hindi ko alam kung nagme-make sense ba yung sinasabi ko, pero sinishare ko lang yung sinabi or pinayo sa akin ni Kuya Doggy way back 2019. Kasi tagal na pala, no? Parang 6 years na yata. 2019 pinayo nyo sa amin yun. And sinunod ko naman. Tapos ngayon, minsan may mga nakakasulubong ako na nagugulat sila na editor pala ako ni Kuya Doggy dati. So ibig sabihin, nag-workout sa amin. Hindi lang sa akin. Siyempre sa mga kasama ko, kay Nakil, kay Mabsi, kay Weg, kay Rene J. Nag-workout kasi nag-effort kami na i-break yung meta na kilala lang kami kasi na-break namin yung meta na kilala lang kami kasi kasama kami nung sobrang sikat na tao. Okay, and agawa kami ng pangalan kasi sinunod namin yung payo ni Kuya Doggy na mag-hard work kami ng todong-todo hanggang sa makilala kami gamit yung sarili naming paa. Okay, and siguro, ewan ko kung mapapanood ba ni Zild to, no? Siguro yun yung mapapayo ko sa kanya na kung gusto niya talagang tigilan na, kasi ako nakikita kong standpoint kada nakikita ko si Kulob or si Zild. Nakikita ko na hindi siya aangat sa social media hanggat hindi siya gumagawa ng something tungkol sa timpayaman. Okay? So kung gusto ni Zild mawala sa direksyon na ganun, eh kailangan niyang gumawa ng sariling pangalan na siya talaga ang makaka-discover. Medyo mahirap. I mean, sobrang hirap talaga ng proseso. Yung proseso na gagawa ka ng sariling ikaw, hindi mababanggit yung mga kasama mong masikat. Minsan sasabihan ka pa na kaya ka lang naman sumikat kasi ganito, kasi ganyan. Mahirap, pero that's the right way. Okay? At para sa akin, itong tinatayak ni Zild na daan, sobrang malito kasi kailangan niya pang gamitin yung issue para mag-resurface yung pangalan niya, where in fact, meron siyang talent eh. Talentado ang tao, tol. Taranta nga lang ng slide. Pero what? Talentado kang tao. Yung boses mo, kaya mong gamitin yan para sumikat ka nang hindi mo ginagamit yung mga issue na dama yung TP. So kailangan mong ma-visualize sa sarili mo na kaya mong sumikat on your own para magkaroon na rin ng peace of mind sila Kong, kasi where in fact, nabigyan ka naman na nila ng popularity and kung ano man eh, diba? So tama na yun, all goods na yun. And yun nga, babalik tayo dito. Ang dami ko nang sinabi baka kasi nanonood si Zild sa akin, and para maintindihan nyo din yung pwedeng gawin ni Zild na hindi niya ginagawa. Okay? Dito, katulad nito, lumapit siya kay Boss Toyo. Kung ayaw mo ng fame kasi pwede mong ibenta kay Boss Toyo yan ang hindi naka-vlog eh. Or pwede mong ibenta yan sa mga TP fans nang hindi naka-vlog eh. Kung kailangan mo lang yung pera. Pero with the mere fact na ibibenta mo kay Boss Toyo, pina-vlog mo for 32 minutes, eh you want the fame. Kaya parang yun lang naman. Hindi naman ako galit kay Kulob. Sinasabi ko lang. Kaya nga AOT review, diba? Nire-reactan natin lahat. Nakakatawa, nakakatakot, drama. Lahat nire-reactan natin. Okay? Kaya yun lang. Tapos na tayo dito kay Kulob. Magkano, ang tanong ko dito, magkano niya nabenta ng todo? Ano po, one time, big time. Parang ganun po. Kung gaano kabilis umakyat. Ganun rin po kabilis na
nahila. Hindi ka nahila pababa. It's just that instead na gamitin mo yung talent mo, which is guys, kung kilala nyo to si Kulob, napakaganda ng boses niya. Kung ginamit mo yung talent na binigay sa iyo ni Lord para spread yung pangalan mo after your TP era days, it could be mas sikat siya dahil maganda yung boses niya. Pero yung pag-angat kasi, kaya kang tulungan ng tao, pero yung pagbaba, nasa sa'yo na yun kung paano mababalansin. Okay. And ayun, narinig ko na kumanta to sa personal. Nakasama namin siya sa Zambales, sa swimming namin, kasama sila Adam Maleo noon, dati pa yun. Kasama sila Pinoys noon. Ganda boses niya, sayang lang talaga. Nahila, no. Wag yung nahila. Huwag mo sisihin yung ibang tao para igawin mo. Sabi mo, nahila ka pababa. Diba? Tama yung sinabi ko! Tama yung sinabi ko! Or walang magsabi sa'yo na masama. O hindi ka rin, merong butas. Or merong kapuna-puna sa'yo. Tsaka, responsibilidad mo na yun kung paano mo i-float yung pangalan mo eh. Magkano? Magkano? Ayun po. Magkano? 25,000. Maraming salamat. Thank you. Sana Kubol, di na maulit. Kubol! Yung... Bakit susunod tayo sa kanya? Kubol yung mga Oh, at least, Kubol! diba? Na hindi naman kita pinapangaralan. Di sabi ko lang naman yung insights ko about it. O, Sabihin din sa parents ko, sabi ko, Dad, Mami, kila ate, sa mga kapatid ko. Dapat di na binenta. Para sa akin dapat di na binenta, no? Pero yun lang, ulitin lang natin mga kaibigan sa lahat ng nanonood dyan. Alam ko pag naggagawa ako ng AOT review, hindi lang mga batay nanonood sa akin. May mga teenager, tas meron na mga matatanda na nanonood sa akin. So ulitin ko lang, Kulob, kayang-kaya mong sumikat on your own. Maganda boses mo, you have the marketing itself, may popularidad ka, gamitin mo ng tama, bigyan mo na ng peace of mind sila kung para sa akin lang naman yun. Instead na mag-focus ka sa mga bagay na tulad na ito, i-focus mo sa music mo kasi meron kang puhunan, meron kang ganito na binigay sa'yo ng Diyos. Magagamit mo ng tama yung talent mo. Sisikat ka sa sarili mo without toxicity. Okay? Amen! Woo! Ang lupit ko doon. Saan nang gagaling yun? Parang pag nag-EO tribute tayo, parang ibang tao yung pinapanood nyo. What? Pex! Okay, dito na tayo kay Longbam. Okay, para tanggal na yung mga payo-payo natin. So technically, nagkaharap na si Mr. Longbam pati si Jonah sa PSL. Okay? And tulad ng nasabi ko, okay, nakadalawang video na ako kay Mr. Longbam. Sabi ko noon, it's all about the marketing. At kita nyo naman yung hype na nabigay ni Jonah pati ni Mr. Longbam. Punong-puno yung court na pinaglaruan nila dahil sa laban nilang dalawa. Okay? So, in the end, kita nyo, punong-puno, di ba? Puno. Pag naglalaro yung iba, minsan, di ba, hanggang dito lang napupuno sa unahan. So, sa dulo, ang marketing side, panalo yung PSL kasi napuno nila yung crowd, nakilala na merong PSL, merong isa pang liga na may credibility na mag-alaga sa mga pro basketball players sa Pilipinas. Okay? So, meron na tayong PBA, which is kilala natin, MPBL, yung kay Manny Pacquiao. Tapos ngayon, mas nakilala ng buong Pilipinas yung PSL dahil sa marketing. Okay? Bad marketing or good marketing is still marketing, or sabihin natin bad publicity or good publicity is still publicity. At yung goal ng PSL na makilala sila, kahit ginamit nila si Jonah pati si Mr. Longbam, successful. Okay? So palakpakan natin kung sino man yung nag-isip na ito, bigyan sana ng raise kasi mas nakilala yung PSL sa Pilipinas. Okay? And ayun, at least diba, pag may dumating na sponsor dito, makakakuha pa sila ng maraming team, marami sila mabibigyan ng oportunidad na Pilipino para mapag-professional basketball. Panalo tayong lahat kasi basketball country Pilipinas, diba? So wag na natin patagalin, panoorin na natin to. Nasa yung nag-away si Jonah pati si gusto ko lang yung si Jonah pati si nagbabanggaan eh. Saan na ba yun? Tayo nangingi ng ISO si Jonah. Panood ko lang yung clip na yun sa Facebook eh. Shoutout kay ako si Birdie. Tol, wag mo i-copyright ha. If you find this vlog helpful, please send your support. Mamaya magsisend tayo dyan kasi clip niya to eh. Nasa ba yung nag-away si Jonah pati si... Dito ba yun? Ay, hindi yata ito yun. Yung nangingi ng ISO. Pero ito na yung nag-away. Ito na yung nag-away. Si Mac Cardona oh. Wala, nagpakaway. Di nakita dito. Nasaan na ba yun? Ito ba yun? Ayun sila eh. Nandun sila eh. Nandun sila. Dito sila eh. Ayun oh. Parang kinabigatan ni Longbam. Bang! Binangga. Binangga ulit. Binangga ulit. Okay. Papasok si Mac Cardona. Bang! Saan na ba yun?
Ito. Ayun. Hindi ko maintindihan. Ito kung pag-uusapan kasi yung credibilidad between Jonah and Mr. Longbam sa usapang basketball, mas pipiliin ko yung resume ni Jonah kasi number 1, ilang taon na nagte-training yan at yung puso niya ay nasa basketball. At ulit-ulitin ko lang guys, pakibash nyo sinasabi ko lang dito guys, hindi tatagal yan ng 2 taon at mahigit sa pag-iensayo araw-araw kung hindi niya mahal yung basketball or yung laro. Well, maraming deserving, sasabihin nyo, maraming ensayo dyan, bata pa lang sila Pero at least kung ikukumpara mo siya sa bracket ni Longbam, si Jonah nag-iensayo talaga para mapatunayan niya yung sarili niya na may laro siya. And nung naglaro siya kalaban si Longbam, na-prove nating lahat na kayang-kaya niya. Okay. Meanwhile, dito kay Mr. Longbam, hindi ko alam bakit nananakit na lang sa court. Tingnan niyo yung gagawin niya kay Jonah. Kahit sino pre magagalit. Tingnan niyo, kahit sino magagalit dito. Ito siya Mr. Longbam, ito si Jonah. Tingnan niyo. Boom! Pre, kakat lang yung tao. Hindi malalim yung basketball knowledge ko. Pero sports knowledge, meron naman akong alam. Kakat si Jonah dito or papasok si Jonah. Sabihin na nga lang natin, basic knowledge. Tumatakbo na nga lang siya. Bigla mo babalay ng ganun. Bakit? Ayun tingnan mo. Boom! Nananakit ka na lang boss Homing missile yung Homing missile yung siko mo Di ko alam bakit Boom! Magagalit talaga si Jonah yan, pre. Sinong hindi magagalit? Ito na ba yung nanginang ISO si Jonah? Lagi ako. Jacob underneath. Ayun tingnan ito laro ni Jonah kahit paano Nakagaw, naka-steal siya dito. Naka-steal siya dito sa cut na to. Ayun steal, intercept. Na-intercept yung pasa. Delay up. Jacob underneath. Diba? Marunong na. Nag-improve si Jonah. Again, being guarded by Kutre. Gets a straight from Maestra. Press. Step back 3. Bang! Yes, the way Kaya that this Binyan team has molded Jonah Jacob into what he is now. Focusing their attention on those two, Jacob and Kobe. Kaya CS3 are defeated. Gusto ko yung part na maglalaban sila ni Longbam Wala sabay mangingi ng ISO si Jonah. Meron pa ba? Ba't hindi ko mahanap yung nag 1v1 sila? Wala rin dito Wala rin dito yung nangingi ng ISO si Jonah Hanapin ko ito ba yun? Turnover. Ayun, hindi yan Nangingi ng ISO si Jonah nun Teka, hanapin natin Wait lang, hanapin natin. Ito na, dali. Shoutout kay Penom Play. Subscribe na rin tayo dyan. Ito na. Ayun, ito si Jonah, ito si Mr. Longbam. Ito tingnan nyo, ISO play. Kumbaga mag 1v1 sila, parang ganun yung dating. Tignan nyo Ayun, nangingi si Jonah. Hop! Kinatan! Woo! Kinatan si Longbombers, pare! Updinon, pang! Kung malupit mo bumipensa si Longbam, kaya niya nga bulin sana dito yan pinabayaan lang niya So yun, so far, ito yung statement ni Longbam. Guys, may problema tayo Hindi ko na mahanap yung Facebook ni Mr. Longbam. Hindi ko alam kung hindi ko mahanap. Pero ito yung post basahin na lang natin tong galing sa page ng Ginebra Talk. Ayun sabi niya na aalis na siya sa PSL. Kasi basta sabi niya lang doon, thank you for supporting my pro, no goodbyes. See you again, mamen. Hindi ko na mahanap yung Facebook. Ito. Hindi ko na mahanap yung Facebook ni Mr. Longbam. Nag-deactivate yata siya So ayan, guys, thank you for supporting me. No goodbyes, just see you again, mga mamen. We'll update you guys soon if kailan ulit maglalaro. Mr. Longbam ng Pinas. So di ko alam ba't di na mahanap yung Facebook page niya. Pero ayun, I think aalis na yata sa PSL si Mr. Longbam. So this would be our last reaction video kay Mr. Longbam kasi aalis naman na siya sa PSL. Okay na yun, all goods na yun. Siguro tatahimik na yung ibang nambabasya kanya nun. At siguro or sana yung slot ni Mr. Longbam sa Pro League mapunta sa mga professional din na nag-e-ensayo or nagte-training para makapasok sa professional league kagaya ng PSL. Okay, so hanggang doon na lang po mga kaibigan ang reaction natin. Mr. Longbam wala na, pati si Kulob mga kaibigan ay na-reacta na natin at nabigyan natin ng opinion. Tapos na po ang EOT review. Pwede mo ba yung mga EOT review natin mga kaibigan nakakatawa naman. Okay, kasi lately nagiging news outlet na lang itong EOT review. Nagiging tit patrol na. Yun yung segment ko matagal na. Nagiging tit patrol na tong EOT review. Bigyan nyo ako ng re-reviewin natin na
nakakatawa. And promise ko sa inyo, next na re-reactan natin, malupit yon. So paalam mga kaibigan, hanggang dito na lang. Ako nga pala muli si Kuya King nyo. Thank you so much. So lahat po ng opinion natin or lahat ng opinion ko ay pawang opinion ko lamang. Wala po tayong nasabing kakaiba. Gumitna po tayo, nagtry po tayo maging neutral at lahat po ng nasabi ko ay pawang opinion ko lang po. Alright, so paalam, ingat kita kits hanggang sa muli. Ako nga pala muli si Kuya King, FB, paalam.